A photo of Vice President Sara Duterte with senatorial candidate Camille Villar and her father, former Senate President Manny Villar, is now making the rounds online. Former presidential spokesperson Harry Roque posted the image with the caption, "Politics is addition after all." Another photo shows VP Sara with presidential sister, Senator Amy Marcos, who recently withdrew from her brother's Alianza slate. So far, Villar has yet to confirm receiving an official endorsement from the Vice President. As for Amy, well, the VP's endorsement is official. A previous endorsement for Amy came from PDP Laban President and Senator Robin Padilla. The presidential sister herself announced Padilla's support in a Facebook post on Saturday, April 12. The post included a short video of their conversation where they discussed industries that she plans to focus on. No word yet from the palace, but President Bongbong Marcos reportedly remains confident in his slate. Meanwhile, One Cebu party leader Governor Gwen Garcia endorsed several Alianza senatorial candidates during a weekend rally in Cebu. Her list includes Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Pia Cayetano, Camille Villar, and Abby Binay. Governor Garcia said her endorsements were based on shared ideologies and principles. Dili automatic nga ang tanan nga nahilakip karon sa alyansa nga pundok iindusar sa One Cebu. Kaya nga tong pilion kadtong adunay pagbati alang sa Sugbo, mulaban sa Sugbo, ipakita dili lamang sa pulong, sa buhat gayon o atong kasaligan. Alianza campaign manager Congressman Toby Tiangco welcomed the endorsements and said, quote, "Every bit of support counts." He also said that Governor Garcia's support carries weight, especially since Cebu is vote-rich and the governor holds national influence. Tiangco also assured that the coalition will fully support all its candidates by mobilizing its wide-reaching network across the country. Before closing the event, Governor Garcia warned against political conflicts without naming names. She urged Cebuanos to remain united and to resist being divided by conflicts from outside the province. Kanindot day anino magkahiusa ta. Way away-away. Ambot lang karon hinoon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Ngano kung ato nang tugtan nga kita dinhi hitakdan. Uy, uroy, kamoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Sugbo, langit ang among gitinguha. Kung kinsa man sila. Time now to have a quick chat with the resident political pundit of One News, Ronald Llamas. Were you surprised by the endorsement of the VP for Amy? Not too much. Dahil matagal na sinasabi ni Amy, kahit mag-isa na lang siyang natitira, hindi niya iiwanan si Sara at saka si Digong. No? Ang problema nung launching ng Alyansa campaign sa Lawag ay nandun siya. Kaya yung ibang mga pro Duterte ay medyo nag-react, including si Mayor Baste Duterte, including si former spokesperson Panelo, at lately si common law wife ni Digong, si Hanilet, just 2 days ago. Medyo binanatan niya yung Senate hearing ni Amy. So kaya hindi naman nakakabigla. Pero ayun nga, is it enough? Isn't it a bit too late? Dahil practically last 3 weeks na lang. Dahil sa Holy Week, mahirap naman kumampanya. Tapos, kasabay naman yan ay yung endorsement din kay Camille Villar. Huwag natin kalimutan, si Amy at saka si Camille Villar at si Pia Cayetano are all members of the Nationalista Party. At si Senator Alan Peter, who is also a member of the Nationalista Party, ay medyo actively dinedepensahan si Digong at this point. No? Lalo na yung violation daw ng kanyang human rights at saka due process. So parang yung buong Nationalista Party ay nagko-consolidate ngayon
around Sara and Digong. At nakikita naman natin in the past yung Villar mother and son sa Senate ay medyo malapit naman talaga sa mga Duterte. Halimbawa, nung dinipensahan nila si Kibuloy, nung siya ay aarestuhin at ayaw nilang ipatawag sa Senado, kasama sila dun sa 6 na pumirma na senador na dinedepensahan si Pastor Kibuloy. Ikalawa ay nung Senate hearing ni Sara at saka ni Digong, malinaw naman yung kanilang pagkiling toward Sara at saka Digong. At nung naaresto si Digong, ay yung kanilang patriarch, si Manny Villar, ay naglabas ng very emotional support kay Digong. At binalikan pa niya yung kanilang mga pinagsamahan, dagdag yung mga litrato. Kaya ngayon, nung in-endorse ni Sara si Camille, ay hindi na nakakabigla. But now that the Alianza bets may be reduced in the Magic 12, do you see the administration supporting candidates outside the independent candidates? Well, dalawang bagay, Ses. No? Una ay ang statement ni Toby Chanco, yung campaign manager ng administration slate, especially sa Senate. Ang kanyang statement ay hindi ibig sabihin nito na nabibiyak o umaalis sila sa administration slate. Ibig sabihin lang nito ay yung kanilang mga kandidato ay ine-endorse ng mga ibang mga puwersa. Okay sana yung ganung statement kung hindi totally antagonistic ang relasyon ng mga Marcoses at saka Duterte. Open warfare na sila talagang existential survival battle na. Kaya kung sasabihin ni Toby Chanco na okay lang na in-endorse ng kanilang mortal na kaaway yung dalawa sa kanilang kasama sa kanilang slate, medyo hindi yata maganda yung dating nun. No? Nagmumukha lang very cynical yung ating politika. No? Kaya tingin ko ay magkakaroon ng mga debate within the administration slate kung okay lang ba talaga na yung kanilang mortal na kaaway, like Sara, ay i-endorse yung kanilang dalawang kandidato. No? So you expect... Kaya ay medyo desperado si Amy at si Camille dahil either nandun sila sa bingit nung 12 or katulad ni Amy, medyo lumalayo na. Medyo lumalayo na doon sa 12. Kaya medyo desperate sila ngayon. Ngayon ang Cebu, which is a traditional bailiwick of the Dutertes, you saw Governor Guen give a strong push for PBBM senatorial slate. Ito kaya ay kaya ni Guen Garcia i-deliver? Yes, kaya niya. Pero kung na-notice mo, Ses, hindi kompleto yung kanyang in-endorse. No? Mga, ba yun, 9 o 10 yung kanyang in-endorse. Parang meron siyang mga hindi sinama. No? So, yun yung una. At ikalawa, meron siyang mysterious statement na huwag tayong sumama dun sa mga away sa labas ng Cebu. Ano yung ibig niyang sabihin nun? No? Dahil meron talagang away na malalim na. At yung away na yan ay medyo fundamental in terms of between the Duterte and the Marcoses. Ang ibig ba niya sabihin ay ayaw nilang merong kampihan doon sa away na yon. Medyo strange yung statement na yon. Siguro tanungin natin si Governor Guen Garcia, anong ibig niyang sabihin nun? And finally, is it wise, smart of Sara now, VP Sara, to endorse candidates because she will be facing the Senate in an impeachment trial? Well, theoretically, dapat hindi. No? Dahil nga siya ay nakasalang sa impeachment. Ang tanong pa dyan ay, sino yung ibabawas nila sa kanilang slate? Dahil meron silang 12 kandidato sa PDP laban . So sino yung kanilang dalawa na tatanggalin para halimbawa kay Amy at para kay Camille or possibly para kay Pia? No? Sa ngayon, hindi pa naman officially ine-endorse ni Sara si Pia. Pero kung sakali, sino yung 2 o 3 na kanilang ilalaglag o tatanggalin sa kanilang slate
in favor dito sa kanilang dalawang in-endorse o tatlo, no? Kaya yun yung siguro na magkakaroon ng implication hindi lamang sa administration slate kundi sa slate ng mga Duterte. Okay, the Senate race got more interesting. Maraming salamat sa iyo. One News political pundit Ronald Llamas.